Sa Chengdu Stronghold, dumalo si Petrov sa isang piging upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang tao. Lahat ng mga panauhin ay mayayaman at sikat na maharlika sa Chang'e Stronghold. Biglang may kumalabit sa leeg niya mula sa likod. Walang iba kundi si Ron, ang pangalawang anak ng pamilya na nagdaos ng piging at isa ring mabuting kaibigan ni Petrov. Pinuri ni Ron si Petrov sa pagiging assigned ambassador ng Duke. Si Ron ay itinalaga na sumali sa mga guard upang ipagtanggol ang bagong Holy City ngunit nauwi yun sa pagkasakit niya, na gumugol ng 1 linggo sa kalapit na lugar ng Cold Wind Ridge. Hindi masama, medyo nag-improve ka hindi na tulad dati. At least nabawasan ng manggugulo ang mga guard doon, pabirong sabi ni Petrov. Mali ka sa pagkakataong ito, biglang humilikhik ng tawa si Ron, pagkatapos ay nag-iba ng isang seryosong ekspresyon. Kung hindi ako nakahiga sa Cold Wind Ridge sa loob ng 1 linggo, malamang na ako ay nakahimlay na sa malamig na pader ng Holy City magpakailanman. Nagulat si Petrov sa narinig at tinanong kung bakit ganoon. Lumapit si Ron at bumulong sa mahinang boses, na sinasabing muntik nang bumagsak ang bagong Holy City. Ang mga Demon Beast ay umakyat na hanggang sa loob ng lungsod. Ang Holy City ay iniligtas ng isang lihim na hukbo mula sa simbahan, pero ang ibang 4 na kaharian ay dumanas ng matinding paghihirap, halos walang nakabalik na buhay sa kanilang sundalo. Habang nag-iisip si Petrov, hindi niya maiwasang maghinala sa sitwasyon. Alam niya na ang Cold Wind Ridge Border Guards ay ang pangunahing nagtatanggol kaysa sa Judgment Army ng simbahan, at ngayon, ang mga pinuno at sundalo ng 4 na malalaking kaharian ay nailibing ng magkasama, tila may isang pahiwatig ito ng pagsasabwatan. Pagkatapos ay binago ni Ron ang kanyang tono, na may kakaibang ngiti, tinanong niya kung napansin ni Petrov ang panyo na nakalagay sa invitation card. Napaisip si Petrov na ito ay isang prank mula kay Ron. Tumawa si Ron at tinapik siya sa balikat. Sinabi niya na ang panyo ay tinahi ng kanyang kapatid na babae, na magiging 16 na taong gulang pagkatapos ng araw na ito. May malinaw na intensyon si Ron na tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos makinig sa usapan, namula ng husto ang kapatid ni Ron. Biglang sumiklab ang isang matinding debate sa isang gilid ng bulwagan, na iginuhit ang tingin ng lahat dito. Lumakad si Petrov patungo sa mesa, isa sa mga lalaki ang tumayo at yumuko. Ipinaliwanag na ang pinag-uusapan nila ay ang kamahalan mula sa border town na kinumpiska ang mga ari-arian ng mga maharlika mula sa Chengdu Stronghold. Ang isa pang lalaki ay tumayo. Ipinaliwanag na ang kanyang kaibigan na si Cornelius ay na-demolish ang kanyang ari-arian sa border town nang walang anumang kabayaran at pinaratangan pa siya sa kasong desertion laban sa kanya. Habang nagmumuni-muni si Petrov, sumilay sa kanyang isipan ang imahe ng batang prinsipe. Sa kabila ng mga kumakalat na tsismis na sumisira sa reputasyon ng prinsipe, alam ni Petrov na ang batang prinsipe ay hindi isang ordinaryong individual. Ginamit na dahilan ng mga paratang upang bigyang katwiran ang parusa sa maharlika. Hindi kailanman nilalayo ng prinsipe na mga tuwiran pa sa mga taong ito. Mukhang gusto ng prinsipe na putulin ang lahat ng ugnayan sa Chang'e Stronghold, galit na galit ang iba pang mga maharlika, na humiling kay Ron at Petrov na bigyan sila ng hustisya. Napangiti si Ron at ipinaalam sa lahat na si Duke Ryan ay nakatutok na sa prinsipe, na kamakailan ay nag-utos ng pagbuo ng isang koalisyon. Si Ron mismo ang kakatawan sa kanyang pamilya at sasali sa koalisyon. Naghiyawan ang mga tao sa kasabikan. Kumunat ang noo ni Petrov. Natigilan ang kanyang mga kilay nang malaman na naghahanda ang kanyang kaibigan para sa laban, bumulong siya sa tenga ni Ron, sinabihan siyang huwag dumalo, nagbabala na si Roland ay isang prinsipe. Ngumiti si Ron at sinabi na isa lamang itong walang kwentang prinsipe. Tumawa si Ron at sinabing, malamang maiihi ang prinsipe sa kanyang pantalon kapag nakita na ang koalisyon. Sinabi niya kay Petrov na huwag mag-alala tungkol sa kanya, pagkatapos ay tumalikod upang makipag-usap sa iba pang mga maharlika. Gustong magsalita ni Petrov sa kanyang mga labi ngunit pinipigilan niyang magsalita. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kaibigan. Maging ang kanyang sarili ay nag-aalinlangan tungkol sa magagawan ni Roland na talunin ang koalisyon na pinamumunuan ng sikat na Duke Ryan, pero siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Kinagabihan, bumalik si Petrov sa kanyang tahanan. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na kumuha ng detalye sa border town ng produksyon, populasyon, at kita ng kanilang teritoryo,
dahil ang kanyang pamilya ay maghahanda din para sa labanan at kailangan din nilang magpadala ng mga kabalyero at mersenaryo upang labanan ang border town. Nag-alinlangan si Petrov at tahimik na nagtanong kung ilan ang kailangan nilang ipadala. Naramdaman ang kakaibang pag-uugali ng kanyang anak, binuksan niya ang isang liham na nakapatong sa mesa sa tabi niya, na hinihiling sa kanila na magbigay ng hindi bababa sa 25 kabalyero na sinasamahan ng kanilang tagapamahala at mga kabayo. 40 mersenaryo ang kailangan, kumpleto dapat sa gamit ng mga armas, at hindi bababa sa 100 freemen at serf ang dala ng mga basic weaponry. Nakiusap si Petrov sa kanyang ama na umiwas sa pagpunta sa magaganap na labanan. Saglit nag-alinlangan ang kanyang ama bago nagsalita, "Ano bang problema, anak?" Tinanong ng ama si Petrov na sinabi niyang nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Umagalpak ng tawa ang kanyang ama, na nagsasabi kung gaano kapanganib kapag natapakan ng isang elepante ang ilang langgam. Ang prinsipe ay mayroon lamang ilang mga kabalyero at wala pang 50 na mga gwardya, at ang koalisyon ay may 10 beses na mas marami. Nang sandaling yun ay sinabi ni Petrov ang tungkol sa mga pader na itinayo ni Prince Roland, na inaasahan ng lahat na guguho pagkatapos ng pag-ulan, pero hindi, at kung paano nila nagawang ipagtanggol ang border town kasama ang mga Manero at makaligtas sa buwan ng mga demonyo. Tama na, ibinagsak ang kamay ng kanyang ama sa mesa, bakas ang pagkadismaya. Hindi niya pinapansin ang pagtuon ng kanyang anak sa negosyo at pag-iipon ng kayamanan sa mga kabalyero sa labanan, pero labis siyang hindi nasisiyahan sa kaduwagan ng kanyang anak. Tumayo siya, pumunta sa pader na may maraming mga larawan ng kanilang mga ninuno. Lahat sila ay nanindigan sa lupaing ito na puno ng mga hayop, mga refugee, at mga tulisan at salamat sa kanilang mga espada, sibat, at mga palaso. Mahigpit na kinuyam ni Petrov ang kanyang kamao, nanginginig at hindi niya ito mapigilan. Gusto niya talagang sabihin sa kanyang ama na mali siya. Sa pagtingin sa kanyang ama, na nasa 40 anyos pa lamang pero kalbo, mataba, at nagmamantika na may double chin at maluwag na sinturon, iniisip ni Petrov kung paano niya may kukumpara ang kanyang ama sa kanilang mga ninuno sa kanilang makisig at matipunong katawan. Ang kanyang ama ay malamang nakukunin lamang ng mga chopstick ng prinsipe at kakainin ng buhay. Umiling si Petrov, alam na hindi niya makukumbansi ang kanyang ama ngayon. Sa isang maliwanag at maaraw na hapon, tinupad ni Roland ang pangako at pinarangalan si Tigipine bilang isang Viscount, at nagbigay sa kanya ng isang teritoryo. Pero sa kalooban ni Mr. Pine ay wala siyang pakialam dito, gusto lang niyang gugulin ang kanyang oras sa kanyang anak na babae at sa pangangaso. Iginawad din ni Roland si Brian bilang isang kabalyero. Pinili ni Brian na sumali sa First Army, at si Roland ay may mahusay na blueprint para sa pagpapaunlad ng lupain. Hindi nagtagal, pumasok si Soraya sa silid. Kinawayan siya ni Roland at sinabihan si Soraya na lumapit. Tinanong ni Roland kung ano ang pakiramdam ni Soraya sa kanyang trabaho sa Municipal Hall. Sinabi ni Soraya na maayos ang lahat. Nagtayo pala si Roland ng isang maliit na silid sa Municipal Hall kung saan hiniling niya sa mga residente mula sa border town na pumila sa harap ng silid. Sa tulong ng kakayahan ni Soraya, nakapag-imbak sila ng impormasyon ng mga taong bayan, kasama na ang kanilang pangunahing impormasyon at tig-iisang larawan ng mga ito. Tinawag ni Roland si Soraya ngayon para hilingin sa kanya na gumawa ng ilang entertainment props. Hiniling ni Roland kay Soraya na gumuhit ng isang sundalo na may hawak na mabigat na pana sa papel na ito. Pagkatapos ay sinabihan siyang magdagdag ng ilang bilog at linya, at magdagdag ng numero at hugis sa mga bilog. Kaya, ang unang card ng bagong laro sa mundong ito ay ang card ng Gwen, ay nalikha. Matapos tapusin ang lahat ng baraha, nagsaya sina Soraya at Roland sa paglalaro ng ilang round, ngunit patuloy na natatalo si Soraya. Ngumiti si Roland at sinabihan si Soraya na makipaglaro sa kanyang mga kapatid at ipakilala ang laro sa kanila. Ilang sandali lang, isang simoy ng masaya at malambing na musika ang nagmula sa labas ng bintana. Ito ay walang iba kundi si Echo, na ngayon ay nakabisado na ang kantang itinuro sa kanya ni Roland. Sa kabilang kwarto, kumatok si Scroll sa pinto, at si Anna ay nakaupo sa mesa sa tabi ng bintana, nagbabasa ng makakapal na libro. Ang sikat ng araw ay damaloy sa bintana, na nagbigay ng mahabang anino kay Anna. Ang kanyang malambot na pisngi at leeg ay halos pumuti sa liwanag,
At ang kulay kahil na buhok na tumatakip sa kanyang mga balikat ay halos nagkukulay na ginto. Ngumiti si Scroll at tinanong kung na-check ni Ana ang bagong card game. Ngumiti si Ana at sinabing gusto niyang magbasa pa ng mga libro at pakinggan ang boses ni Echo. Hinila ni Scroll ang isang upuan at umupo sa harap ni Ana. Sinabi ni Echo kay Scroll na sa lahat ng kapatid, naiinggit siya sa kakayahan ni Ana. At sinabi ni Scroll ang nakaraan ni Echo. Si Echo ay nagmula sa katimugang kontinente, iniligtas siya ng asosasyon ng witch mula sa isang mangangalakal ng mga alipin. Siya ay ibinibenta sa mataas na halaga at nagdusa siya ng husto. Siya ay palaging nagnanais ng isang malakas na kakayahan, upang baguhin ito ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay mahinang tinapik ni Scroll ang ulo ni Ana, na sinabing dahil sa kina Ana at sa kanyang kamahalan, ay nabago ang kapalaran ng lahat dito. Lumapit si Scroll kay Ana at napansin niyang medyo mahaba na ang buhok niya. Siya ay nagsabi kay Ana kung magpapagupit siya sa kanya, dahil siya ay isang bihasang tagapag-ayos ng buhok at nakagupit na ng buhok ng karamihan sa mga batang babae sa asosasyon. Mabilis siyang bumalik na may dalang isang bundle ng tela sa kanyang kamay at ipinakita ang kanyang mga tool sa paggupit ng buhok, na nasave niya mula sa dati niyang trabaho bilang hairdresser sa isang tavern bago siya sumali sa asosasyon. Inipon ni Scroll ang lahat ng tansong kinita niya sa paggupit ng buhok at ginamit ang ilan para sa pagkain, ngunit ibinigay ang karamihan nito sa isang matandang kapitan na may isang paa. Tinuruan siya ng matandang kapitan na magbasa hanggang sa mamatay sa katandaan. Lahat ng mga kwentong bayan na binasa ni Ana kamakailan ay mula sa tavern. Sinabi ni Ana ang aklat na nakuha niya mula kay Scroll ay may maraming kwento, ngunit ito ay palaging nagtatapos na may katulad lahat ng mga ending. Nag-alinlangan si Ana at nagtanong, palagi bang ipapakasal ng prinsipe ang prinsesa bilang kanyang asawa? Saglit na napahinto si Scroll. Ang storybook na pinag-uusapan ay hindi isang tunay na akdang pampanitikan kundi isang koleksyon ng mga kwentong bayan na narinig niya mula sa mga mandaragat sa loob ng maraming taon niya sa tavern. Sinadyang maingat na pinili at na-edit ni Scroll ang mga kwento, inalis ang mga may masayang pagtatapos o kung saan ang prinsipe ay hindi napunta sa prinsesa at pinagsama-sama ang mga ito sa isang volume, na ngayon ay lumabas sa harap ni Ana bilang isang mahiwagang mapagkukunan ng materyal sa pagbabasa. Pagkatapos ay sinabi ni Scroll, sa ilang pagkakataon, minsan ang prinsipe ay magpapakasal din sa isang duke o sikat na anak ng maharlika. Pagkatapos magsalita, napabuntong hininga si Scroll sa kanyang kalooban. Nabanggit na ni Wendy sa kanya ang nararamdaman ni Nightingale noon. Hindi na tulad ng matured at kalmadong Nightingale, mas inaalala niya ang pagiging malapit ni Ana sa prinsipe. Makikita ng sinuman kung gaano siya kahalaga sa kanyang kamahalan. Sa tuwing naruroon si Ana, ang titig ni Roland ay palaging mas nakatuon sa kanya. Gayunpaman, si Roland ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle, ang magiging hari na sinusuportahan ng mga witch. Hindi mapaalalahanan ni Scroll ang prinsipe, kaya kailangan nitong gumawa ng paraan para makapagpahiwatig kay Ana. Hindi nito nais na lumikha ng lamat sa pagitan ng dalawa, at hindi rin nais na makakita ng isang kalunos-lunos na kinalabasan na walang resolusyon. Napaisip si Ana, bakit ito mangyayari? Paano kung ang prinsipe ay hindi gusto ng mga prinsesa o mga marangal na anak na babae? Hindi inaasahan ni Scroll ang tanong na ito, ngunit pagkatapos ay sinabi niya kay Ana na ang prinsipe ay pinipilit na pakasalan sila dahil ang prinsipe ay ang magiging isang hari sa hinaharap. Upang mapanatili ang katatagan ng mga makapangyarihang maharlika sa malalayong hangganan ng kaharian at para sa katatagan ng politika, ang pinakamahalagang salik ay ang hari ay dapat magkaroon ng tagapagmana. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Dinagtagal pagkatapos makumplito ang pagpapagupit, inalok ni Scroll si Ana ng isang bagong libro, pagkatapos ay lumabas ng silid. Nagpasalamat si Ana kay Scroll, at bago siya umalis, sinabi ni Ana, si Roland ay hindi katulad ng prinsipe sa mga kwento. Sigurado at tiyak na sinabi ni Ana iyon at hindi tulad ng sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Ginagawa lang niya ang gusto niyang gawin, at wala nang iba pa. Lumingon si Scroll at mukhang naguguluhan. Isang napakatalino na ngiti ang pinakawalan ni Ana at sinabing, kung siya ay isang prinsipe na katulad sa kwento, hindi niya ako ililigtas. Oh my God, this is too cute. Abangan ang susunod na video. Happy New Year po sa lahat!
And belated Merry Christmas! Mag-iingat po kayo palagi.